Hello, naimbag nga bigat, kailyan, kakabsat, kan karuba, agsarak tayo nga ng timasida nga ruot. Tatta, agaramid tayo manti, aji dandilayon. Gagawa po tayo ngayon ng burong dandilayon. Ayan, nakita nyo, napakadami pala ng dandilayon pa dito sa mga gilid-gilid. Sa paanan ng gubat, ang dami pa rin nila. Kaya gagawa po tayo. Ayan, dami po no. Ang dami pa rin. Kaya ipe-preserve po natin itong dandelion na nakuha ko. Hugasan muna. Wash first, then add a little bit vinegar. Tapos saka natin ibabad ng mga ilang minuto. Siguro mga 10 minutes, then i-drain po natin. Ayan. Tapos after we drain, lalagyan po natin ng asin. Ayan, papaliguan po natin siya ng asin. Kung kaya nyo pong isa-isang dahon, budburan, kung paunti-unti po. Ayan, pass forward ko na po. Kaya nabibiit po, pass forward. Ayan. So, iramas-ramas yun po. Halo-haluin lang hanggang ma-penetrate yung dahon ng asin. Tapos takpan nyo ulit. Then puspus, pipigain po natin. At huwag nyo pong itapon yung pinagpigaan nyo. Kasi masarap po yan sa papaitan. Kapag wala po tayong apdo dito, pwede po ito na gamitin na pampalit sa apdo, pangpapait. No, yung puspus kung na dati papaitan. Ayan. Huwag nyo pong itapon at may paggagamitan tayo niyan mamaya sa ating nilulutong papaitan. Kailangan pigang-piga po yung tubig niya para mawala po yung pait pag binuro po natin. Ayan, talagang pigang-piga. Kasi pag hindi natin piniga, pag naburo po siya, may matitirang pait. Pero okay lang, tolerable naman. Pero mas masarap pag kakaunti na po yung pait niya. Tapos ilagay po natin sa bote. Ayan. Tapos i-press po natin pababa. At mamaya ay lalagyan na po natin ng pinaghugasan ng bigas. Ayan po siya. Ilagay na po natin yung hugas bigas. Yung pangalawang hugas po ang ginamit ko para kakaunti na po yung starch niya rin. Ayan, pero marami pa rin naman siyang starch. Puting-puti pa rin po. Ilagay po natin. Pero mag-iwan po kayo ng mga 1 inch na gap. Kasi po, bubula po yan pag nagpe-ferment na po sila. Aapaw po yung tubig kapag hindi po natin nilagyan ng gap. Ayan, sakpan po natin. At ilagay po sa lalagyanan na madilim. After 1 week, pwede na po yung ating burong dandelion. Masarap. Masarap at masustansya. 3, 2, 1. Yan po, after 1 week, ito na po yung result. Maamoy nyo po na maasim na po siya. At yung lasa niya ay hindi na po siya ganun kapait. May pait pero kaunti na lang, parang burong mustasa rin po siya talaga. Ayan, nakita nyo po, talagang burong-buro na po siya, bumubula-bula at maasim po siya. I-drain lamang po natin ito gamit ang ating strainer. Ayan, nakita nyo po, mahirap pong tanggalin dahil siniksik ko po talaga yan. Ayan. Hanggang mawala po yung tubig niya, i-drain nyo po, tanggalin sa bote. At ilipat po natin siya sa bagong container. Pagkatapos, ilagay po natin sa refrigerator. At consumable po ito within a month or 2 months maybe. Basta nakalagay lamang po sa ref. Masarap po siyang igisa sa kamatis. Lagyan nyo po ng giniling or pwede rin pong ilagay sa noodles. Maraming salamat po at happy eating po at enjoy the nature. Thank you for watching. Please like and follow us.
Facebook. Bye!